Paris of Central Asia, ang dating bansag sa Kabul, ang capital city ng Afghanistan. Maaring hindi mo ito alam na dating naging progresibo at mapayapa ang bansa, particularly ang Kabul, na ngayon ay balot ng pangamba at kaguluhan. It's time, solid archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang mga panahon matapos ang World War II, dekada 50, 60 at early 70s, ito ang tinaguriang golden years ng Afghanistan. Kung ikukumpara mo ito sa mga panahon ngayon, hindi mo sukat aakalain na ito pala ay Afghanistan. Sa katunayan, isang napakagandang bansa ang Afghanistan na napapaligiran ng mga snow-capped mountain ranges ng Hindu Kush sa pagitan ng Middle East at South Asia. Mga lunti ang mga burol na mapapangangaka sa ubod ng ganda, mga crystal clear na mga lawa at mga ilog. Kahit pa man isang landlocked country na napapalibutan ng mga bansa at mga bundok sa lahat ng sulok, nananatili ang pag-asa sa mga Afghans. Kung ating babalikan ang bansa ngayon ay Afghanistan, ay mayroong mahabang kasaysayan ng mga mananakop at panunupil mula sa iba't ibang imperyo at paksyon. Mula kay Darius I ng Babylonia noong 500 BC at Alexander the Great noong 329 BC. Noong 11th century naman na sinasabing pinakalakila sa lahat ng sumakop sa Afghanistan, si Mahmud ng Ghazni, dahil sa malawak nitong imperyo mula Iran hanggang India. 13th century naman napasakamay ni Genghis Khan ang teritoryo, ngunit noong 1700s lamang napag-isa ang nasabing teritoryo bilang isang bansa. 1870 naman, matapos masalakay ng iba't ibang Arab conquerors ang nasabing lugar, nagsimulang lumaganap ang Islam. At noong 1921, matapos ang tatlong digmaang naganap sa loob ng mahabang panahon dahil sa pananakop ng Britain, naging isang independent nation na ang Afghanistan. Nagkaroon ng socio-economic reform sa pangunguna ni Amir Amanullah Khan upang makahabol sa pag-unlad ng ibang mga bansa. 1926 nang ideklara ni Amanullah ang Afghanistan bilang isang monarchy sa halip na isang emirata at iprinoklama ang sarili bilang hari. Ngunit maraming hindi natuwa sa mga pulisiya ni Amanullah. Maraming umalsa laban sa kanya noong 1928. 1929, bumaba sa trono si Amanullah at umalis ng bansa. 1933, naging hari si Zahir Shah at siya di umano ang nagpatupad ng katatagan ng panggobyerno ng bansa, kung saan pinagharian niya ito sa mga sumunod pang 40 taon. Sa pamamagitan ng monarkiya, mas napaiting nito ang kanyang kapangyarihan sa buong Afghanistan. Noong 1964, hinimok nito ang grupo ng mga scholar, religious at tribal leaders na lumikha ng konstitusyon na susuporta ng maigi sa kalayaan ng mga individual. Hindi man daw naging masyadong mabilis ang pagpapatupad ng mga reformang ito. Nakita naman daw sa hari at sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya ang paniniwala sa demokrasya at karapatan ng mga mamamayan. Noong dekada 60, ang sinasabing pinakamalaking bugso ng kalayaan sa bansa, at sabi nga na ibang scholar na mas naging advance pa ang Afghanistan noon sa pag-empower ng mga kababaihan kumpara sa Amerika. Sa mga panahong iyon, maraming babaeng Afghans ang may pwesto sa parlamentaryo kung ikukumpara sa bilang na nasa US Congress. Hindi man gaano karangya ang pamumuhay ng mga tao, simple lamang din at payak, ngunit masaya ang mga ito. Hindi gaano ang krimen sa Kabul at stable ang panggobyerno dahil sa lokasyon nito sa gitna ng Silk Road, ang sinaunang ruta na nagdurugtong sa China at Roma. Naging crossroads nga ng kultura ang Afghanistan. Dumaraan dito ang biyahe ng mga wool, gold, silk at spices at naging masagana ang kalakalan sa lugar. Kasabay nito ang pananatili ng mga Hindu at Buddhist pilgrims kung saan nakakapamuhay sila kasama ang mga Sikhs, Shiites at mga Sunni Muslims. Sa makatuwid, may panahon noon na mapayapang namumuhay ang iba't ibang lahi sa Afghanistan. Ito ang senaryo ng bansa, 50 taon ang nakalipas. Isang bansang ang karapatan ng mga babae ay maihahalin tulad sa mga bansa sa kanluran. Sa katunayan, noong 1919, nagkaroon ng karapatan sa pagboto ang mga kababaihan. Walang nagbabawal na makakamit sila ng edukasyon, maging sa galaw at kilos at sa pagsusuot ng mga modernong damit. 1960s, may mga babaeng umarangkada rin sa politika, kagaya ni Anahita Ratebzad.
isa sa mga unang babae na naihalal sa parliament noong 1965. Naitatag din sa parehong taon ang Democratic Organization of Afghan Women para palakasin ang puwersa ng mga kababaihan. Dekada 70, mahigit 60% ng mga kababaihan ang kabuuang populasyon ng mga estudyante sa Kabul University. Patuloy na naaaninag ang kaunlaran sa Afghanistan dahil sa foreign investments noong 50s at 60s. Makikitang nagtayuan ang mga modernong gusali at mga pampublikong mga struktura, mga daanan at sumigla ang turismo ng bansa. Dekada 70 kung saan nakilala ang Afghanistan sa magaganda nitong mga hardin, arkitektura, snow-capped mountain ranges at mga friendly locals. Ngunit tumigil ang pag-unlad sa lugar late 70s dahil sa mga madugong kodita at pananakop, kaya't ang lahat ng hakbang tungo sa modernisasyon ay nawala na parang bula. Ang mga panahong mula 1963 hanggang 1973 ang masasabing golden era ng Afghanistan, kung saan ngayon ito'y alaala na lamang na minsan sa kanilang kasaysayan ay naging Paris of Central Asia ang Kabul at melting pot of cultures ang Afghanistan. Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!